Okay, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po kay Sir Manuel of Zamboanga del Sur, sir. Welcome po, welcome to 5th Generation Hobby Shop. So, ito na po ang inyong unit, sir, the Wingun 708 revolver, airsoft revolver, and 2.5 inches version po siya. So, ito po yung 2.5 inches version. Ibig sabihin po, yung haba ng barrel niya ay 2 inches, 2.5 inches, okay? 2.5 inches. Okay, so bali may kasama po siyang CO2, 5 peraso, sir. CO2 powered, 5 pirasong CO2. And meron din po siyang kasamang airsoft BBs. Ito po yung 0.28 grams, 3,000 shots, okay? Medyo mabigat po siya, sir. 3,000 shots na 0.28. Okay? Tingnan pa natin yung mga kasama sa box. Honest manual. Ito yung speed loader, and ito po yung tactical rail. Yan, may kasama po siyang tactical rail. So parang ganito siya, sir. So ang purpose po niyan, para kung gusto niyo pong lagyan siya ng red dot optic, scope, yan po pwede siyang lagyan, no? Magiging ganito po yung itsura niyan, sir, pagka nilagyan niyo siya ng rail. Yan, ganyan yung magiging itsura po. So, pwede po siyang pwede po siyang kabitan ng ganitong red dot, no? Pwede pong lagyan yung revolver ng red dot ng ganito klase. Iba't ibang klaseng red dot naman po. So, ito po pwede po siyang ilagay. Ito po ay apat po yung reticle nito. So, mas maganda siya kasi po pwede siyang crosshair, pwede siyang dot, pwede siyang circle with a dot. Apat po yung reticle niyan eh. Yan. Ito po yung red dot na bagay dyan sa ating revolver. Okay? Okay, so ayun po, sir, kung gusto niyo pong lagyan siya ng red dot, no? So pag lalagyan niyo po ng red dot sight, bali kailangan niyo pong tanggalin itong rear sight niya po. Okay? Yan po yung may adjustment po. Yung up and down, ito naman po sa rear sight po, sir, adjustable po siya. Yung sight niya po adjustable. So kung may pagbabago sa accuracy, wala pa kayong red dot, may pagbabago sa accuracy, pwede nyo pong i-adjust po yung up and down, and ito po yung left and right, windage and elevation. So pag lalagyan nyo naman siya ng red dot, gagamitin nyo po yung rail, yung tactical rail. Yan po. Tatanggalin nyo po yung sight na to, itong rear sight. Pag tinanggal nyo po ito, adjust nyo lang tong screw na to, and then ingat lang po, may spring kasi yan sa loob. Ito, may spring po yan. Tapos tatanggalin nyo po itong pin, ayan, hugutin nyo po para maipasok nyo po dyan, dito kasi ipapasok, maipapasok nyo po dyan yung railing or yung tactical rail, yan, para magiging ganito po ang itsura nya. Ayan, maipapasok po siya dyan. Tapos, pag naipasok nyo na po siya dyan, pwede nyo na po siyang lagyan ng red dot. Ayan, parang ganyan. Ayan, yan magiging itsura po nung revolver with the reticle sight or red dot. Okay? So, pwede po siyang lagyan, sir. Okay? So, ngayon, meron po siyang kasamang silicone oil po. Okay? Pakita ko lang sa inyo kung ano po yung gamit ng silicone oil. Okay, so ito po yung silicone oil, sir, na kasama sa unit. Bali po, gagamitin nyo po siya every time po na maglalagay kayo ng CO2. Pag lalagyan nyo po ng CO2, sir, patakan nyo po yung part na yan, sir, ng oil. Importante po kasi na lubricated yung part na yan kasi meron po yan O-ring sa loob. Okay, so importante po yung mga O-ring kailangan lubricated po. Okay, then ito naman po, sir, patakan nyo rin po ng oil. Yan. Yun po yung maintenance niya, sir. Kailangan laging may oil yan. Kasi pagka tuyong-tuyo po yan sa loob, yung O-ring po, pwede pong lumutong yun or hindi na siya maglalapat doon sa valve. Okay, so doon po nagkakaroon ng leak eh. So pwede magpalit tayo ng valve or magpalit tayo ng O-ring. Okay, so kailangan lang po lubricated po siya. Okay. And then, sir, ito, lagyan na natin ng CO2. Etong CO2 pala, sir, pag once na nilagay mo na sa revolver mo,
Mas maganda po kung makonsume mo na agad yung CO2. Huwag niyo siyang patagalin talaga ng sabihin na nating weeks, or yun, matagal na nga po yun, yung isang linggo, no? Huwag niyo po siyang patagalin doon sa unit, kasi yung CO2 kasi pagka once nilagay mo dyan at hindi mo siya nagagamit, in-stock mo lang sa unit, ano sir, doon yun kasi doon tayo nagkakaroon ng leak. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng leak, kasi in-stock natin yung CO2. So mas maganda makonsumo ka agad, wag mo siya patagalin ng isang linggo. Kung mas maganda, ilagay mo siya tapos ubusin mo siya within 3 days, 4 days. Pero mas maganda kung magagamit mo siya, mapaputok mo siya every day, mas maganda para intact pa rin yung o-ring. Okay, so lagyan natin sir ng CO2. Okay lang, mabilis lang po yung pihit. Okay, ayan. Saktong pihit lang po, wag mo siyang higpitan. Ayan, tapos po pwede mo siyang alalayan dito, pwede mo pigilan yung CO2 para hindi siya umikot habang iniikot mo yung lock. So testing lang natin. Ayan. Okay. So ngayon, itetest po natin siya sa chronograph. Titingnan po natin kung ilang EPS. Okay, sa ngayon po maglalagay po tayo ng plastic bibis muna, kasi ang gagamitin natin yung 0.20 sir para dun sa chronograph testing. So sa paglalagay po ng bala, tanggalin po natin ito po palang revolver sir, meron siyang safe. So kung gusto niyo pong safe, push mo lang siya backward. Yan, safe. Yan, safe. So hindi siya makakalabit. Ngayon, pag gusto niyo namang tanggalin or i-open yung kanyang bola, press nyo lang siya forward, then tulak nyo lang po. Ayan. Okay, and then dito po lalagay yung bibis. Yan, dyan din po natin ilalagay yung steel bibis mamaya, kasi tetest po natin sa steel bibis. Okay, so ayan po, ibabalik ko lang yung shell. O pwede nyo rin pong gamitin yung speed loader, pero hindi ko po ginagamit yun. Mas tumatagal po eh. Ayan. Okay, so ganun lang po. Ito pong revolver natin sir ay double action, single and double action po. Then pag didikak, ganyan lang po. Alalay nyo lang. Okay. Tapos kalabitin nyo siya alalay nyo po yung hammer tsaka trigger. Kalabitin nyo siya. Then dahan-dahan. Okay, yun po yung pagdidikak. Okay? So ngayon sir, i-test po natin siya sa chronograph. Okay, so dito po natin makikita kung ano po yung result na sa data na magiging result ng EPS. Okay, so single action muna tayo sir. Yan, single action po. Firing. Okay, 494.9 sir. Ayan, 494.9. Single action po yun. Ngayon, double action naman. Pag sa double action, direct lang sir, kalabit. Firing. Okay po, nag-error po siya sir kasi pumalo po siya ng 2,176. Ulitin natin sa double action. Firing. Okay, double action 482.8. Single action po. Nakatatlo na po tayo. Okay, single action 491.3. Ayan po. So bali mas malakas po kapag naka-single action. Single action 469.3. Okay, so nakailan na po tayo? 5. Okay. Double action naman. Okay, 448.7. Okay, yan po yung double action. Okay, then naka-6 na po tayo.
Ayan, 6 na po na naka 6 shots na po tayo. Yan po yung data niya. 448, then 469, then 491, 482. Error yung isa, tapos 494. Po. So, ayan po. Ngayon, sir, lalagyan naman natin siya ng steel BBs. So, bibigyan ko po kayo ng ilang pirasong steel BBs para meron na po kayong sample. Okay, ito po yung steel BBs or yung bulitas. Ito po ay 6 mm po ang diameter radius niya. Okay, pasok po yan sa ating revolver. Ilalagay lang natin dito sa shell. Okay, so ilalagay natin dito sa shell, sa dulo din po. Yan, pasok na pasok po yan, tsaka hindi po yan mahuhulog. Ayan po, 6 shots. 6 shots po ulit. Okay. So, ngayon, sir, susubukan natin siya. Dito po, sa bote ng Sunmig Light. No, oh yes, Sunmig Light. Okay, dito po natin siya susubukan, sir. Kung tingnan natin kung ano yung magiging result. Okay? Okay, Sir Manuel, andun na po yung ating dalawang target. So, ito po ang inyong unit, sir, the 708 revolver. So, ang nakakarga po dyan ay steel BBs na 6 mm. So, tingnan po natin kung ano yung magiging result. Okay, so, double action muna. Unahin po natin yung sa may left side. Okay, firing. Okay, and then tingnan natin kung ano yung result. Okay, so nakikita po natin talagang nabasag po yung Sunmig na bote. Sunmig flavored beer. Ayan, so nabasag po siya in one shot. Medyo makapal kasi itong bote na to. Then, subukan pa natin yung isa. Okay, ngayon yung ginamit natin, single action. Okay, so sa double action naman tayo. Okay, Sir Manuel, your 708, doon naman tayo sa isa, double action naman po. Okay, firing yung sa may right side. Okay. So, tingnan lang natin. Okay, so nabasag din po siya in one shot. Ayan. Siguro kaya siya hindi naghihiwalay-hiwalay kasi meron po kasi siyang may nag-hold kasi sa kanya. Pero mamaya madudurog na natin 'yan. Okay, so pero in one shot nababasag talaga niya kasi steel BBs po 'yan eh. So, malamang yung steel BBs kasi hindi po yun yan. May pumasok po steel BBs na sa loob po yung bala. Ayan po. Nasa loob yung bala. Ganun din yung isa. Nasa loob din yung bala. Ayun. So, pumapasok talaga. Nakakabasag talaga siya ng glass. Ng bote. Di pa namin nasusubukan sa beer. So, susubukan natin. Tingnan natin. Meron tayong beer dito na makapal. Susubukan natin. Okay. So, ito sir. Nakakuha ako ng bote ng Red Horse. So, dito natin masusubukan kung ano yung magiging result. Ayan, lagay lang natin siya dyan. Okay. Okay, so yun po sir. Yung layo ko pala sa target, I'm about 2 meters away from the target. Subukan natin. Steel BBs 708 Airsoft Revolver. Single action. Firing. Wow. Okay, so nakita nyo po, talagang wasak
yung Red Horse. Talagang malakas po. Malakas po talaga siya using the steel BBs. So, ayun po, hindi ko na po inubos yung bala kasi alam ko naman po na madudurog na talaga yun. Yung bote na yun. Okay, so, baka mabubog po. So, ayun po sir, tried and tested po, talagang malakas po using the steel BBs. I'm not sure kung sa plastic BBs, kasi pag sa plastic BBs kasi, mauuna kasing mabasag yung, mababasag naman siguro, pero mga ilang putok pa, kasi mauunang mabasag po yung bala eh. Kasi pag tumama po yun sa matigas na bagay, yung bala, nababasag po yun. Hindi katulad ng steel BBs, hindi po yun nababasag kasi talagang metal yun eh. Steel BBs talaga yun. Steel, okay? So yun po sir, malakas po talaga si 708, no? Malakas din po yung tunog, yung putok, malakas din po. Okay, so yun naman po sir, ipapack na po namin ang inyong unit, Sir Manuel. May question pa po, message lang po sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you sir and have a nice day.